sa ating pinag-aaralan yung apat na mangangabayo sa Apokalipsis, 6:1 hanggang 2. At nakita ko nang buksan ng kordero ang isa sa 7 tatak. At narinig ko sa isa sa 4 na nilalang na buhay na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog. Halika! At tumingin ako, at narito ang isang kabayong maputi, at yaong nakasakay dito ay may isang busog, at binigyan siya ng isang putong, at siya'y humayong lumulupig at upang lumupig. Napansin nyo na iba yan kay Kristo. Si Kristo nakasakay sa kabayong maputi. Doon sa 19, matagal ang diferensya ng mga ulat na yan. At ang kanyang sinasakay ang kabayong maputi, meron din siyang kasamahan ng mga mangangabayo na puro maputi lahat ang sinasakyan nila. Ang kanyang bibig lumalabas ang isang tabak na matalas. So sa bibig nandun yung tabak, hindi pana. Yung tabak na matalas, yun yung salita ng Diyos. Si Kristo kasi yung nasa 19:15. Pansinin nyo, ang nagbubukas nung tatak, yung kordero. Nakita ko nang buksan ng kordero ang isa sa 7 tatak. Abay di, ang nagbubukas si Kristo. Nang buksan niya, nakita ko ang isang kabayong maputi sa versikulo 2. Tumingin ako, nakita ko isang kabayong maputi. Ang nakasakay doon may isang pana. Binigyan siya ng isang korona at siya humahayong lumulupig at upang lumupig. At nung versikulo 3, nakita ko, nang buksan niya ang 2 tatak. Narinig ko ang 2 nilalang na buhay na nagsasabi, halika. At may lumabas na ibang kabayo, na kabayong mapula. Ang nakasakay dito, pinagkaloobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan upang magpatayan ng isa't isa. Binigyan siya ng isang malaking tabak. E di masama ang idinedenote nitong kabayong mapula na ito. Ito palang kabayong mapula na ito, promotor ng gera. Inaalis ang kapayapaan sa lupa, no? Para magpatayan ng mga tao. Yan ba ang kabarkada ni Kristo sa pangangabayo? Ang daladala sa lupa ay patayan. Pagkatapos sa versikulong susunod, sa versikulo 5, at nang buksan niya 3 tatak, narinig ko ang 3 nilalang na buhay na nagsasabi, narito. Halika, at tumingin ako, narito, isang kabayong maitim. Yung nakasakay dito may timbangan sa kanyang kamay. Tapos, at narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng 4 na nilalang na buhay na nagsasabi, sa isang denaryo, 1 takal na trigo. Sa isang denaryo ay 3 takal na sibada. Huwag mong ipahamak ang langis at ang alak. Tingnan ninyo, itong sinasabing ito, panahon ng kahirapan ito Pangyayaring may kahirapang nagaganap. Bakit? Biro mo, 1 denaryo, makakabili ka 1 takal na trigo lang. Ang 1 denaryo nung panahon na yon ay 1 day wage. Ayon doon sa talinghaga ni Kristo na umupa yung Panginoon ng mga magtatrabaho sa kanyang bukid, ang kontrata, pagka 1 araw na nagtrabaho, 1 denaryo. Pagka 1 araw ka magtatrabaho, 1 denaryo, ang mabibili mo lang 1 takal na harina, wala ka ng pambili ng baking powder o kaya ng mga pang-ulam. Ibig sabihin, itong simboliko nitong kabayong maitim, kahirapan sa buhay, mahal ang bilihin. Meron pang dapat isang kahulugan pa ron Huwag mo ikang ipahamak ang alak at ang langis. Yan pong alak at langis, mga kababayan, yan po ay larawan ng kalayawan. So makatwid, sa gitna ng kahirapan ng bilihin, ang kalayawan naman matindi. Ayaw nilang mawala yung alak at langis sa gitna ng kahirapan ng buhay ng mahihirap. Pagkatapos, ang sabi dun sa susunod na talata, nang buksan niya ang 4 na tatak, narinig ko ang tinig sa 4 na nilalang na buhay, nagsasabi, halika. At tumingin ako at narito, sabi ni Juan,
Isang kabayong maputla ang nakasakay dito, may pangalang kamatayan. Ang Hades ay sumusunod sa kanya. Siya'y pinagkalooban ng kapamahalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa na pumatay sa pamamagitan ng tabak, kagaya nung nasa kabayong mapula, at ng gutom, kagaya nung nasa kabayong maitim, at ng salot at ng mga ganid na hayop sa lupa. So itong mga event na ito, simultaneous na nangyayari ito. Habang lumulupig yung nasa kabayong maputi, nangyayari rin yung ginagawa nung nasa kabayong mapula na nagpapagera, inaalis ang kapayapaan sa tao. At simultaneous na nangyayari rin yung nasa kabayong maitim na may kahirapan. At pagkatapos, simultaneous dyan, yung nasa kabayong maputla, pumapatay sa magitan ng tabak, ng gera nga, tapos ng gutom, yun nga, yung kahirapan, at ng salot, at ng mga ganid na hayop sa lupa. Tanungin natin si Kristo, kailan mangyayari itong sabay-sabay na ito? Mateo 24:3, kapatid na Daniel. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan?" At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, 'Ako ang Kristo,' at ililigaw ang marami." Ayan, na yung kabayong maputi, pagsagot ni Kristo, ang una niyang isinagot, yung trabaho nung kabayong maputi. Mag-ingat kayo, huwag kayong mailigaw sapagkat maraming paririto sa aking pangalan, magsasabing ako ang Kristo, ililigaw ang marami. Ito nga yung mga antikristo, yung larawan ng nakasakay sa kabayong maputi. Pagkatapos, at makakarinig kayo ng digmaan. Ito yung nakasakay sa kabayong mapula. Pagkatapos, pagdating sa versikulo 7, ang sabi roon, magsisitindig ang bansa laban sa bansa, ang kaharian laban sa kaharian, magkakagutom. Ito na ngayon yung nakasakay sa kabayong maitim. At magkakasalot. Yan na ngayon yung nakasakay sa kabayong maputla. Yan ang sinabi ni Kristo eh. At yan din yung hinireveal sa Apokalipsis. Yung paglitaw ng 4 na kabayo, lilitaw ang 4 na masasamang bagay sa mundo. Sabay-sabay. Kaya tama yung sabi ni Kristo, nung humingi sila ng palatandaan kung ano mangyayari, ang sinabi ni Kristo, mangyayari pagkamatay niya o pagpanik niya sa langit, may mga lilitaw na bula ang Kristo. O mga impostor, nagsasabing sila ang Kristo, ililigaw ang marami. Nag-umpisa na yan nung panahon pa ng mga apostol kasi winarningan na nga ni Pablo yung mga kapatid sa Korinto Basahin natin yung 11 at versikulo 4. Sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. Ayun, huwag niyong tanggapin, pagtiisan niyo. Kasi yung paririto, mangaral ng ibang Jesus, noong pa, panahon pa ni Pablo, mayroon nang nagtatangka na mga antikristo, na mga kalaban ni Kristo. Kaya tamang-tama, yung nakita ni Juan, ang 4 na mangangabayo, hindi po sa iba't ibang panahon yan. Mananalasa sa mundo, mag-asik ng lagim, maling paniniwala, maling pananampalataya, pagkakakontra, yung kabayong mapula, gera, pagkakahirap ng mga tao, yung kabayong maitim,
At yung kabayong maputla, yun naman ang mga salot. Coincidences yan na nangyayari dahil sa pangangabayo nitong apat na mangangabayo. Katuparan naman nung sinabi ng Panginoong Hesus na merong lilitaw bula ang Kristo, magkakaroon ng digma, magkakaroon ng kagutom, at magkakaroon ng salot doon sa Mateo. Yun ang magkakaugnay